Kumusta po mga kapatid? Tayo po ba ay napupuno ng pag-ibig ngayon? No? Sabagat ngayon ay buwan ng Pebrero, Feb-ibig. Hallelujah. We praise God sa buhay din natin mga kapatid. Even yesterday ata yun, o nung isang araw ba, sa outtaking po ng ating kapatid na si Kuya GJ, he praised the name of the Lord. Hallelujah. So since nasa buwan po tayo ng Pebrero, hayaan niyo lamang po na medyo itatouch po natin yung area about love. And as we speak and as we meditate about love, only one can wonder ano yung pinaka-importante po dito when it comes to relationship. Alam niyo po, isa sa pinakamahalaga po talaga ay ang relationship ng mga mag-asawa. Okay? Sapagkat alam natin na ang smallest unit of the society is family, at kung walang magkabiyak ay walang mabubuo din na pamilya. No? So at ang family ay isang bagay na in-institute ng ating Panginoon. So when the Lord created Adam, no, which means mankind, sabi niya doon, God created Adam, no? He created male and female. So tingnan niyo po yung mga pangyayari po na, no? Isipin niyo nung halimbawa nilikha na ng Diyos si Adan, pagkatapos binigyan niya ng authority and dominion sa lahat ng mga libo-libo o kung ilang species meron, no? Para pangalanan niya lahat ng mga hayop, okay? Pagkatapos siguro inadyahan ng Diyos 'yon. Para makita niya kung paano ang Lord ay kumikilos na ang bawat mga hayop ay laging may mga kapareha. No? Sabi niya, eto, pangalan ko dito, Chongo. No? Kasi lalaking unggoy. Tapos nakita niyo mamaya, may chonga. Oh, may changa. May kapartner. Okay? May lalaking giraffe, may babaeng giraffe. Siguro nakita niya na lahat ng mga nilagaan ng Diyos may kapareha. Okay? Naisip niya, ako, sino ang kapareho ko? No? Sabi niya, di naman po pwede yung unggoy, masyadong balbon. No? Elepante, masyadong malaki. Then, ano ginawa ng Diyos? Siya ay pinatulog. At mula sa kanyang tadyang, nilikha ng Diyos. Diyos din ang naglikha. Okay? Ng babae, to be a helpmeet. No? Hindi mas mababang uri, sapagkat yung marriage, yung male and female, sabi ng Lord, let us create mankind in our own image. So, napakahalaga sapagkat even yung statistics, nakikita natin kung paano nare-redefine or nare-remove yung word na marriage sa society natin ngayon. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, more so sa ibang bansa, mga kapatid, no? Like for example, sa Amerika, early 2000 years, early this 20th century, parang 50% sa kanila ng mga married couples dun ay divorced. Tapos yung mga filing ng annulment sa bansang Pilipinas, pataas ng pataas, kada taon. Hanggang sa pag-i-interviewin mo ngayon, marami mga college students or mga marrying age na mga young professionals, karamihan, they do not believe in marriage. No? Parang tsaka na. Pag tinignan mo, ano kaya mga pangyayari? Ano kaya ang mga posibleng naging dahilan? Perhaps, nakita nila sa kanilang mga magulang, nasaksihan nila sa kanilang mga tito-tita o kung saan pa man. Nakita nila sa social media, nakita nila sa mga iba't ibang media platform. Ano yung mga nangyayari? Ngayon kasi pagka ang palabas, hindi sinamahan ng mga third party, mga ganyan, parang hindi bumibenta. So, kaya kailangan laging may involved. No? Kaya yung mga tao tuloy, yung kasi yung pinag-uusapan eh. Kaya yung mga tao hindi nila alam eh. Meron ba dito yung, Kuya Rock, hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa buhay ko. No? Alam mo kung hindi mo na alam ang nangyayari sa buhay mo, tanungin mo daw sa mga chismosa. Mas alam pa nila minsan yung nangyayari sa buhay natin. Kasi, joke lang yun. Minsan kasi, hindi natin nakikita kung paano ang lahat ng kasugutan ay nasa Biblia. So ngayon po, pag-uugnayin lamang natin ang ilan sa mga mahalagang bagay sa buhay po ni Haring Solomon at kung paano to nagraradiate
sa marriage. Okay? So actually, yung hard truth about Solomon's life ay I think na-preach po yan dito sa sanctuary to way back 2000. Tinignan ko yung aking PowerPoint, 2018 pa yan na nagsimula. Pero siyempre, ni-revise, in-adjust lang natin ngayon sabagat papasukan po natin ng mga bagay patungkol po sa kasal. Okay. Pag dinignan mo kasi, ano ang Tagalog ng wedding? Kasal. Ng marriage. Kasal din, no? So pero, magkaibang, po yan, magkaibang terminology po yan, no? So, sige. Masasaksihan po natin, if you have your Bible, you can open the book of 1 King. Topic natin, Learning Biblical Marriage from the Hard Truths of King Solomon's Life. Okay? So, minsan kasi, we pray no, na habang pinapahinggan po natin ito, mga kapatid, makakakuha tayo ng mga katuruan not from the world, but through His Word. Okay? Makakain po tayo ng mga salita ng Diyos. At alam niyo po ba na ano ang pumipigil sa isang tao? Pag kumain po tayo ng kanin na mahirap lunukin. Okay? Alam niyo po ano yung kanin na mahirap lunukin? Fried rice. No? Fried rice. Kaya pag puro fried po tayo, mga kapatid, hindi po natin to mananamnam ng lubos. Okay? So, bawal po ang fried rice. Okay? So, yan. Let's read from the scriptures, 1 King chapter 11. Solomon's heart turns from the Lord. But King Solomon loved many foreign women, as well as the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. From the nation of whom the Lord has said to the children of Israel, you shall not intermarry with them, nor they with you. Surely they will turn away your hearts after their gods. Okay? Solomon clung to this in love. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines. And his wives turned away his heart. Next. For it was so when Solomon was old that his wives turned his heart after other gods. No, nagkatotoo po. And his heart was not loyal to the Lord his God, as was the heart of his father David. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abominations of the Ammonites. Yung Milcom, ito din po yung mga sumasamba kay Molech, no? Kung saan ino-offer yung mga bata. Solomon did evil in the sight of the Lord and did not fully follow the Lord as did his father David. Sige, next. Ano pa ba? Solomon built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, and the hill is east of Jerusalem. And for Molech, the abomination of the people of Ammon. And he did likewise for all his foreign wives who burned incense and sacrificed to their gods. So the Lord became angry with Solomon because his heart had turned from the Lord, God of Israel, who had appeared to him twice. Okay. Verse 10. And had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods, but he did not keep what the Lord had commanded. Therefore the Lord said to Solomon, because you have done this, and have not kept my covenant and my statutes, which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you, and give it to your servant. Nevertheless, I will not do it in your days, for the sake of your father David, I will tear it out of the hand of your son. Okay? However, I will not tear away the whole kingdom. I will give one tribe to your son for the sake of my servant David and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. Lord, salamat po. Tunay nga, Panginoon, na sa sarili po namin kakayanan, hindi po namin kaya maunawaan ang lahat. Subalit, Panginoon, kami po yung nagpapakumbaba sa inyong harapan at humihiling, Panginoon, ng karunungan. Ikaw ang malayang maghayag, Lord God, sa aming puso't isipan, sa aming spirito, Panginoon.
ng mga salita na siya mag-encourage sa amin at Lord, magpapatuwid, Panginoon, ng aming mga baluktot na kaisipan. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang po ang papuri, pasasalamat at parangal sa tanging mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Okay. Come to think of it. Si Haring Solomon na nagsimula na very humble sa ating Panginoon, na humiling ng wisdom, ng understanding upang pamunuan ng bansa. No, from King Saul, King David, then si King Solomon na bunga ng yung bunga ng pagkakamali ni David at ni Bathsheba, namatay po 'yon. Pero nagkaroon sila uli ng anak at yun ay si King Solomon. Si King Solomon ay hari. Sa katunayan, pag binasa natin sa Book of Ecclesiastes chapter 1, sinabi niya doon, I am the King of Jerusalem. So, mga kapatid, etong si Haring Solomon na pinagyaman ng ating Diyos, nakuha niya ang mga karangyaan. Lahat ng magagandang simula ay nabaliwala. So, these are the hard truths na kailangan nating matutunan, mga kapatid. Diretso ko na kagad sa first slide, mga kapatid, kasi mamaya po may maganda sana tayong papanoorin kung papalarin po tayo ng oras. Point number 1 po natin, a good beginning or marriage, a good marriage in the beginning, does not always guarantee a good finish. Okay? Ang magandang simula ay hindi laging nangangahulugan ng magandang katapusan. Hard truth po yan, mga kapatid. Hindi porket nagsimula ka ng maganda, automatic sa dulo, okay pa din. Nagsimula ka ng magandang pag-aaral, first quarter, second quarter, nagpabaya ka, eventually, nag-end up ka palang bagsak. A good or almost perfect wedding does not always mean a good marriage. May mga iba, napakaganda ng kasalan. No? Talagang wedding of the century. Pero yung pala, maglalast lang siya ng ilang araw. Kasi nga sabi, may mga different stages ang marriage, hindi ba? May dream stage. Then after nung kagad, demanding stage na kagad. Ngayon, parang nasa alapa-apa tayo. Pero right after ng kasalan, pag natulog ng mag-asawa, tapos mag-uusap sila, honey, sino yung maghuhugas ng nung pinagkainan natin, no? Parang nagkakaroon na kagad, may different demands na po kagad. Okay? Ang magagandang simula ng pagpaplano, pangarap ay hindi guarantee ng smooth at maayos na journey ng pag-iisang dibdib. Hindi porket napakadami na nating pinlano, itong gagawin natin, itong mga sunod-sunod na hakbang, di rin siya nangangahulugan na magiging very smooth lahat ng ang pag-isang dibdib ng isang mag-asawa. Minsan, yung mga nagsimula sa nakakakilig na hello, no? Na eventually tinawag mong love, ay nauuwi rin sa goodbye. So hello, love, goodbye. Kahit di ko napanood. So, may nangyari kay Haring Solomon. Sige, tingnan natin yung next slide, mga kapatid. Ito lang naman yung mga blessings na natanggap ni Haring Solomon. Pag tinignan mo. Solomon has a godly and righteous father. Yes, nagkamali si King David, but eventually, tinawag pa rin si David, a man after God's own heart. Katunayan, sa early part, tinuruan niya talaga si Solomon na wag nang maulit yung mga kanyang mga pagkakamali. Si Solomon, dahil kahit gustong-gusto ni David na matayo yung templo, hindi yun nangyari sa kanya, sa timeline niya. Kung hindi, nagkaroon ng opportunity si Haring Solomon. The privilege of building the temple of God. Pag binasa niyo sa Bible, napaka-grandeur, ang tindi ng architecture. He had personally seen a manifestation of the glory of God at the opening of the temple. Nagkaroon siya ng napakaraming yaman. Sa katunayan, sa 1 Kings 10:23, ang sabi dyan, King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Ganun siya kayaman. Isipin mo, bayaan ka ng karunungan ng Diyos. Hindi mo ba may pagyaman, no? Ang lahat? So, napakayaman ni Haring Solomon. Meron din siyang kapayapaan sapagkat nung simula ay kasama niya lagi ang Diyos. At sa kanya rin time na na-extend ang borders ng Israel. And he had the privilege of writing many proverbs and songs.
Kaya yung Psalms na binabasa na sa Bible, karamihan ay sulat ni Haring Solomon, Song of Songs, na sana perfect para sa mga mag-asawa. Ang Proverbs, napakadaming mga salita. So, Solomon wrote many proverbs and songs. Marami siyang mga building project na naipatayo. Pero sa bandang huli, ito din ay nabaliwala. Kaya mga kapatid, kahit ang mga magagandang preparasyon, material things, no, emotional strength natin, mental strength, even spiritual strength, sometimes siguro sabihin natin, okay, maganda yung simula ko. Involved ako sa mga ministry. Nasa akin yung opportunity to lead young people. No? Kahit pa involved tayo sa ministry, mga kapatid. Kahit pa nagpapastor ka ng napakadaming mga flocks of different daughter churches. Okay? Pag hindi natin iningatan ng ating mga sarili, di tayo nanatili sa presensya ng ating Panginoon, yung magandang simula, pwede ring mabaliwala. Kahit sabihin pa natin nakapag-mission na tayo sa kung saan-saang lugar, hindi rin yan katiyakan ng isang mahabang pagsasama. Kahit sabihin mo, Kuya Rock, mag-asawa na kami, kabisado na namin ang lahat. Pero alam niyo po ba, maraming pag-aaral nagsasabi, hindi, it takes a lifetime to know, no, your marriage partner. Sapagkat di mo pa siya kilala. Kung ngayon, kilala mo siya, pero kilala mo ba siya pag umabot na siya ng 40 years old? Alam mo ba ang thoughts niya pag dumating siya ng 50 years old? So, it takes a lifetime. Okay? To be in love is one thing, but to stay in love is another thing. So, hindi siya basta one-time event lang. Actually, wino-work out yan. Kaya dapat po ang mag-asawa laging uma-attend ng mga workshop. Sabi nung lalaki, I work, she shops. No? Parang ganun. Hindi. Wala ganun. Minsan, may mga nagkakahiwalay dahil sa special talent ng asawa. Anong special talent ng asawa mo? May special talent ng asawa ko. Kaya niyang pakuluin ang dugo ko nang hindi gumagamit ng apoy. Grabe, special talent talaga. So, kaya dapat yung kantang, alam niyo yung kantang Paatuhod, Balik at Ulo. Di ba kanta ng mga bata yan? Alam mo, ang goal dapat ng mag-asawa, dapat pagtanda nila, kinakanta pa rin nila yan. Kaya lang, may kasama ng efficacent oil. Paatuhod, balik at Sabagat yan ang design ng ating Diyos. So, mga kapatid, sa next slide natin. Christian life is more of a marathon rather than a sprint. Ganon din yung marriage, no? Ganon din ang marriage. Di tayo dito nagpapaunahan, di tayo nagpapabilisan dito. Ang malaga, matapos po natin yung karera. No? Because biblical marriage is the same. It's more of marathon rather than a sprint. Kung ang joy and love is a choice, no? Hindi lang siya basta feeling, marriage, to stay in love in marriage is a choice. Everyday mong pipiliin. Okay? Kasi ang tendency ng tao minsan nagbabago. Tingnan niyo yung bata na bagong silang. Pag nalabas sa hospital, di ba? Cute. Yung mga mata niya, ang pupungay. Ang cute ng mga kamay, liliit. Parang lahat sa kanya cute. Ang bango-bango. Habang tumatanda, ang baho na. Kasi habang tumatanda pa ulit, kumukulit na. Pag medyo hindi na maganda yung ating, ikaw na, kuma-attitude ka na. Hanggang sa tumanda na ng tumanda, tinakwil na ng magulang. Nawala na. Love is a choice to make. No? So, di ba parang yung unang nagpanagpo ang mga mata ng magsing irog. Naisip mo na kagad, siya na. Okay? Yung thoughts pa lang niya, parang nasa ulap ka na. Okay? At yung tinig ng boses niya, mababaliw ka. Parang ganyan. Alala niyo dati yung pag may kausap, in normal conversation, ganito yung boses. Pagkatapos pagkausap na yung kanyang minamahal, hello? Nag-iiba kahit gano'ng kalaking katawan. Honey. Nagtatago pa yun sa
So, pero tingnan niyo po. Pero pag tumagal na, mapagtatanto mo na ang tao palang sisira sa buhay mo ay siya na nga. No? Pag nag-away kayo, hindi lang ulap yung nakikita mo, pati mga bituin na. Okay? Tapos, yung tinig ng boses niya, talagang nababaliw ka. Literal, nababaliw ka na talaga. Okay? Kaya nga minsan sabi ng misis, nung silang dalawa nagkaharap ng kanyang asawang lalaki, sabi niya, "Honey, bakit wala tayong pagkain sa mesa?" Sabi ng mister, "Di ba sabi mo noon, makita mo lang akong kumakain, busog na ako." So wala nang pagkain. So nagbabago. Okay? Tingnan niyo po ito mga kapatid. Pag ang tingin natin sa Christian life o sa ating marriage life, ay parang sprint lang, short run lang yan mga kapatid. May isang stretch lang, mabilisan, kailangan ng mabilis na strength at energy. Lagi kang nagmamadali. Ang goal mo, may isang path ka lang. Ang goal mo lagi, yung dulo, manalo. Yun lang. Tapos, makikipagkompetensya ka pa sa mga iba. Okay? More of competing yourself. Ang marriage kasi hindi nagwo-work na nagko-kompetensya kayong dalawang mag-asawa eh. No? Ang buhay Kristiyano, hindi ka lalago kung lagi ka nakatingin sa iyong katabi, sa iyong kapwa. Siya yung nagiging standard mo, hindi ang salita ng ating Diyos. Okay? Ang Christian life, mga kapatid, parang marathon din yan. Mahaba. Minsan ang kailangan takbuhin. Maraming ups and down. Hindi lang siya isang straight na parang nagdadrag lang kayo ng pabilisan ng takbuhan. Kung saan, dahil up and down to, mas mahalaga dito yung stamina. Hindi yung unang lakas lang. Kung hindi yung kayang magpagal, kayang mag-endure. No? May mental toughness. Okay? Dapat strategic ka rin. Alam mo yan, alam na mga tumatakbo yan kung kailan sila kailangan magbigay ng puwersa, kailan sila kailangan magdahan-dahan lang muna para hindi kagad maubusan ng hangin. So, minsan di mo kagad makita yung progression ng dinadaanan mo. But alam mo lang, kailangan mo pa rin magstay. Kailangan mo pa rin magpatuloy to run the course. No? Normally, pag ganyan, you do not compete with other. Ikaw lang, sinusukat mo lang yung sarili mo. Yan naman ang sabi ng ating Lord eh. Kaya tayo minsan nagkakagulo-gulo kasi we keep on comparing ourselves to others. Whereas, ang sabi sa Colossians 3:23, do your best as working for the Lord and not for men. Hindi para sa kapwa mo, hindi para sa kung kanino man, kung hindi para sa Diyos lamang. So along the way, you will find friendship. Bakit makikilala mo rin ang bawat isa. So ganyan po yan mga kapatid. It works that way. Sabi nga sa Mark chapter 13 verse 13, no? Bagamat ito naman ay patungkol sa end times ito eh. You will be hated by all for my name's sake. Minsan yung marriage life natin, okay? Napapersecute tayo. Pero sabi diyan, he who endures to the end shall be saved. Okay lang. Nagsimula kayo, ikaw lang yung Christian, o kaya ikaw naging Christian kayo, kabiyak mo, hindi pa. Then, sometimes you will experience many persecutions. Pero wag tayong tumigil. Nagkamali na tayo nung una, at least pwede pa rin natin ipagpatuloy at gawing tama. Sabi ko nga, kung may blessing man na nagising tayo kanina, ay pinospone uli ng Lord yung judgment. Kasi kung namatay tayo sa ating pagkakatulog, tayo ay mahuhusgahan. For it is appointed for man to die once. After that, judgment agad. Pero kung nagising tayo, ibig sabihin, dinagdagan ng Diyos yung panibagong araw natin. Para saan? Para itama pa kung ano yung naging pagkahamali ng kahapon. Para kung may naging pagkukulang tayo kahapon, pwede pa natin punuan ngayon. Napakabuti ng ating Diyos. Pero pag tinitake for granted natin yan, di natin ma-appreciate ang Diyos. No? Kasi yung mga nakakaisip ng ganyan, mas selfless na pag-iisip kasi yun. Meron pa pala akong chance para gawin. Pero kung selfish yung thought natin, nagising pa ako, bumawi kayo sa akin ngayon. No? Lahat puro patungkol sa ating mga sarili. Huwag ka mapapagod kahit tayo ay
parang sobrang persecuted na. Basta ginagawa natin yan para sa ating Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Hindi yan sayang. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:7, di ba? Love endures all things, bears all things, hope all things. Love never fails. So, huwag tayong mapagod. Huwag mong sukuan, lalo na kung kayo ay magkabiyak. Okay? So again, yung point number 1, hard truth na mahirap lunukin. A good start does not guarantee a good ending. Okay? Point number 2. If we compromise our faith, o yung marriage natin, we have to face inevitable consequences. Lahat ng mga nagagawa natin, mga kapatid, no? Yung magkaroon tayo ng kasalanan, may choice ka eh. Diba? May free will tayo. Gagawin ko ba to o hindi ko to gagawin? Pag ginawa mo na yan or pag nagawa na natin yan, ang problema pag nakagawa tayo ng kasalanan, yung kasalanan laging may karugtong na consequence. Yung consequences na yan, hindi na natin yan kayang piliin. So wala tayong choice kung hindi tanggapin yan. Yan ang isang bagay na maganda kay Haring David. Nung nagkasala siya, hindi siya naghanap ng maraming excuses. Pero tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Nagrepent talaga siya. Kaya makikita niyo sa bandang dulo, tinawag pa din siya ng Diyos bilang a man after God's own heart. Alam naman ng Diyos na magpe-fail tayo eh. Pero depende kung paano tayo wag bibitaw sa Kanya. Okay? So why? Ito kasi yan eh. Pag nagko-compromise tayo mga kapatid, para mo na rin kinakanta to. Akala mo, hindi ko pansin. Akala mo, hindi ko alam. Akala mo, ganun lang yon. Alam ko yon kahit noon. Akala mo, hindi ko napansin. Akala lang natin yun. Pag gumagawa kasi tayo minsan o pag nakakagawa tayo ng kasalanan, okay? Minsan sinasabi natin, okay lang. Minsan lang naman. Okay? Kaya nga lang, ang minsan ay magpakailanman. Dahil ang minsan ay magpakailanman. So, lahat naman ng kasalanan nagsimula sa maliit. Yung pride ng isang tao, nagsimula lang sa maliit. Pero, biglang lumalaki over time. Yung nagnakaw, hindi man nagsimula, nagnakaw agad ng bangko yan. Nagsimula yan sa maliit. Yung nagsinungaling, nagsimula lang yan sa maliit ng pagsisinungaling. Hanggang sa naging habit na kasanayan. Then, naging character. Pag yan, naging character natin, yan din ang magbibigay sa atin ng judgment sa mga huling panahon. So, wag natin pabayaan mga kapatid. Wag natin i-compromise yung marriage natin. Are you a married couple? Ikaw ba ay may kabiyak? Do not compromise. Okay. Wag ka nang pumunta dun sa mga bagay na matutokso tayo. Sapagkat hindi yan magiging helpful eventually sa buhay natin. No? Tingnan niyo yung naging daya sa buhay ni Solomon. Tingnan natin yung next slide. Akala ni Solomon, yung position niya no, bilang hari, yun na din ang nagbigay sa kanya ng permiso. Akala niya, dahil hari naman ako, pwede ko nang gawin lahat yan. Okay? Kaya minsan yan na nakakatakot pag nadideceive tayo ng ating position, ng ating power, parang akala natin, tayo na yung batas. No? Akala natin, tayo na yung mas makapangyarihan. It is the lies of the enemy. Sige, i-rundown na lang natin lahat ng mga slides para ako medyo. Yan, diba? Ayun minsan eh. Ako naman yung breadwinner dito eh. Ako yung tigagawa ng tinapay. Hindi na. Sa akin naman sila umaasa. Okay? So, ako may kapangyarihan kung anong gusto kong gawin. Okay? Ako naman ang authority dito eh. So, kung gusto kong ganito, ito dapat mangyari. Walang masama as long
as it is bounded by godly principle. Minsan sasabi natin, di naman nila alam eh. Walang makakaalam. No? Ako yung nasa authority, ako yung nandito. Di naman ako mabubuking. No? Minsan, dinadrag pa natin ng Diyos sa ginagawa nating mga kasalanan. Sige, kung masama to, bakit inaalaw ng Diyos? Ba't hanggang ngayon buhay pa din ako? Sige nga. Sana ngayon patay na ako. Pasalamat ka, di ka pa patay. Diba? So, tayo rin po mga kapatid. Alam niyo yung buhay mag-asawa, it works hand in hand. Okay? Hindi po pwede na, ako yung lalaki. So ikaw bahala dyan. Okay? Yung sinabi dun na word na helper, hindi ibig sabihin kasambahay. Okay? Katuwang sa buhay, mga kapatid. Hindi porke tayo yung mas malaking laman, no? Lalo na ngayon, di ba? Naging interchange na minsan yung mga trabaho ng miss, trabaho ng mister. Pero hindi yan dapat, hindi yung position natin ang nagbibigay sa atin ng permiso para mag-dishonor ng tao, para gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa sinasabi ng Biblia. Otherwise, it is a trap. Masisira ang pamilya natin dyan. No? Why? Because love, ang marriage na nila ginawa ng Diyos, love is supposed to be unconditional. Okay. Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional eh. Diba anong sabi sa Romans 5? That while we were still sinners, Christ died for us. Hindi sinabi doon, pag nagbago ka, mamamatay si Christ para sa iyo. Tayong lahat, nalulunod pa tayo sa kasalanan, pero namatay na ang Diyos para sa atin. It is sacrificial. Pero the moment na nilagyan natin ng if ang ating pagsasama, then it changes everything. Niruruwin niya ang design ng Diyos sa isang marriage. Mamahalin lang kita if bibigyan mo ako nito, bibigyan mo ako nito, bibigyan mo ako nito, bibigyan mo ako nito. Then sana, hindi na lang tayo nagpumasok sa marriage covenant. Dahil ang pagkaunawa lang pala natin ay marriage contract. Dahil sa kontrata, nakasulat kasi yun eh. O diba, pag kontrata, nililimit mo kung ano yung responsibility mo, tapos pinalagay mo dyan, ito, penalty ka pag ito nagawa mo, ito, ganyan-ganyan. Yan ang kontrata. Pero ang covenant, inaako mo yung responsibilidad. Sa akin to. Akong gagawa nito. At kahit hindi naging faithful yung kabiyak mo dahil ikaw ay nasa covenant, gagawin mo pa din yung mga bagay na yan. Gusto nyo example? Ang ating Panginoon. Meron siyang covenant. May Mosaic covenant, may Davidic covenant, may New covenant. So, anong covenant na ang ating Diyos sa atin? Even if we are faithless, He remained faithful sa covenant na yun. Hindi siya nagbago. Kahit nagkasal tayo, pag lumapit tayo sa Kanya, tatanggapin pa rin niya tayo. Nagkamali-mali man tayo, pag lumapit tayo sa Kanya, yayakapin pa rin niya tayo. Yun ang nais niya eh. Yun ang covenant, mga kapatid. Sa mga singles na narito, kailangan matutunan talaga natin ito eh. Hindi lang siya basta one-time event nang nagpasal ka lang. But when you enter into marriage, you enter into a covenant. It is God's design, no? Minsan, papasok ka sa kasal. Biglang magloloko yung lalaki, biglang magloloko yung babae. Bakit? Hindi ako mabigyan ng anak. So, nung nagpakasal lang dalawa, wala pang involved na bata doon. Ano sabi ng Lord? Diba, sabi ko, design ng God ang marriage. Ano sabi ng Lord? Diba, we believe in a triune God. No? We believe in a triune God. So sabi mo, God, marriage is a representation ng Diyos. Paano yun? Kaya dalawa lang naman yun, male and female lang yun Hindi. Male, female, at ang Diyos. So, isipin nyo yung triangle. No? Yung lalaki nasa kabilang base, yung babae nasa kabilang base. Okay? Paano ang two separate people na magkaiba ng kinalakihan pwedeng maging isa? Sabi sa Bible, the two will become one. Paano sila pwedeng maging isa? Kung ang Diyos yung nasa gitna. Na si babae, pinupursu niya ang godly living, si lalaki, pinupursu niya ang godly living.
then they all meet together. No? Mas lalo silang mas nagiging close. Kaya alam niyo sa stages ng wedding, ng marriage, ang pinaka-last stage yan ay missional stage. Yung pares na kayo lahat ng mission sa buhay. Hindi na kayo nagkakahiwalay, hindi na kayo nagkukontrahan. Okay? May couple sa New Testament na talagang missionary sila pero kukulangin tayo ng oras pag diniscuss natin yun. So, yun po dapat mga kapatid. Hindi tayo dapat ma-persuade, no? Hindi dapat tayo ma-divert. Hindi yan dalawang 50% na tao dito at 50% na tao dito nagsama para maging 100%. The God that we serve is 100%. No? 100% ka pa rin, buo ka pa rin. 100% pa din si lalaki, 100% si babae. Then, nagsama kayo. The two shall become one. Hindi pwedeng 50% lang dito. May other 50% ako sa kabila. Hindi. Walang ganun. So, kay Haring Solomon, yan ang naging problema niya. Kaya, paunti-unti ay humihiwalay si Solomon sa presensya ng ating Panginoon. Okay. Sa verse 9, so the Lord became angry with Solomon because his heart had turned from the Lord God of Israel who appeared to him twice and had commanded him concerning this thing that he should not go after other gods. But he did not keep what the Lord has commanded. Okay. Di niya nasunod eh. So be very careful. Sometimes, ang mga mali ng, basahin pa natin yung kasunod. Therefore, the Lord said to Solomon, because you have done this, and you have not kept my covenant and my statutes which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. Pero napakatapat ng Diyos. Nevertheless, I will not do it in your days. For the sake of your father David, I will tear it out on the hand of your son. Grabe. So, tingnan niyo po yung succession dito. Dahil sa covenant ng Diyos kay Haring David, tapat ang Diyos, then hindi nag-suffer yung kanyang anak, si Haring Solomon. Ang mga magulang na tapat sa ating Diyos, para natin kino-cover din ng ating mga anak. Then yung mga anak, magkakaroon tayo eventually na sarili nating pagpapasya. Nagkamali si Haring Solomon. Okay? Nagkamali siya. Pero dahil sa relationship ni Haring David sa Diyos, hindi nangyari yung pagkahiwalay, no, ng Israel sa panahon ni Haring Solomon. Subalit, sabi ko kanina, hindi mo mapipili yung consequences ng nagawa nating kasalanan. Nangyayari ito sa panahon ng iyong anak. Grabe. So watch out. Be very careful. Sometimes, ang mga mali na magulang or anak, ang mga mali na magulang, mga anak or apo ang nagsasuffer. Kaya sa Bible may tinatawag na up to the fourth generation. Bakit? Ano ba yun? Sinusumba ba talaga ng Diyos anak? Hindi naman. Pero bakit gano'n? Kasi alam niyo po, sa courtyard sa Israel, malalaki talagang bayon, medyo compound family sila talaga doon, no? So, nandoon yung apo, nandoon yung anak, nandoon yung tatay, at nandoon yung lolo. Okay? Ganon kasi yung living nila doon. So, kung ano yung mali na nagagawa ng lolo, na ina-adapt ng tatay, at ginagawa ng anak niya, napupunta rin doon sa apo. So, hindi napuputol yung curse. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya minsan, during encounter retreat, talagang tinataas natin to sa Lord eh. Kung may mga generational sin, Lord, we repent. No? Bakit? Alam natin na kung nasa atin ang Panginoong Jesucristo, anumang mga curses yan, napuputol yan. No? Because it is the Lord who came para set us free. No? To set us free from all bondages. So, remember that godly parenting involves accountability and responsibility. Pag nagkamali minsan yung mga anak natin, huwag natin kagad sila sisihin. Tingnan din natin mga sarili. Baka tayo rin nagkaroon ng sariling pagkukulang o pagkakamali. Okay? It involves accountability and responsibility. Halimbawa, ang mga magulang, panay-away, anong ma-expect mo sa mga anak? Magiging better sila sa school?
Kung araw-araw ang almusal nila ay sermon at sigawan ng mga magulang, do we think pagdating nila sa eskwelahan, walang effect yun sa kanila? Meron. Pag uwi nila, ganun din. Mag-aaral pa ba yun? Hindi na mag-aaral yun. Pagkukulong na lang yun sa kwarto. Okay? Ito naman ang payo ko sa mga anak. Kung ganyan ang dysfunction ng inyong pamilya sa loob ng inyong tahanan, then ang good news ito, si Jesus, kaya niyang i-treat yan lahat. Para sa inyo magsimula. At kayo ang magpe-pray para sa inyong pamilya. Ganyan kabuti pa rin ang ating Panginoon. You know what? Godly parenting is always linked to a godly marriage. Ng dalawang pinagsama ng Diyos. So, summarize natin, ito yung mga mali ni Haring Solomon. King Solomon's mistake, wrong relationship, religion, and reasoning. He compromised? Yes. Nagkaroon ba siya ng wrong relationship? Yes. Ang dami nga eh. Ang sabi ng Lord, huwag ka mag-aasawa ng higit sa isa. Pero mo, isa-1,000. Na, binalaan na siya na pag ginawa mo yan, lalo pa nag-intermarry ka, yung puso mo mawawala sa akin, mapupunta sa Diyos-Diyosan. Nangyari rin. At yung reasoning ni Solomon, nag-iba. Okay? Ano yung mga na-compromise niya? Yung wisdom. Siyang binayaan ng karunungan eh. Na-compromise. Na-compromise yung yaman niya, na-distribute. Yung spiritual walk na, yung worship niya sa ating Panginoon, yung pagiging mabuting witness, nagbago rin. Same thing din sa ating marriage. Okay. Pag ikaw ay married couple and pumasok ka sa isang maling relasyon, okay? O kaya naman ikaw ay single pero pumasok ka sa maling relasyon, okay? Nagiging mistake yan. Eventually, magbabago yung faith mo. Kasi bibigyan mo siya ng sarili mong reasoning. Okay lang naman yan ngayon, Kuya Rock. Ano ka ba? 2025 na. Kaya tuloy, anong ginagawa ng iba? Alam niyo ba, 10 years ago ata yun, may isang kongresista, isang mambabatas, na nagmungkahi na ang marriage daw dapat may expiration, no? Every 10 years nire-renew. Oh, grabe. Na-imagine ba natin kung ano yung sistema, no? Bawa, magkakasama ng mga lalaki. O pare, renew ba kayo? Magre-renew ka ngayon ng kasal? Oo nga, pare. Sabi nga ng isang pastor, kasi si Mrs., ang tagal na, di pa mamatay. Conjugal yung property namin. Naging obligasyon na lang. Okay? O kaya si Mrs., ay naku, 9 years and 364 days ang araw na lang, pwede na akong hindi na ako magre-renew. Ayoko na, gusto ko naman ng iba. Okay? Sa ibang, hindi ko alam kung anong bansa to, meron ng open marriage. No? Magpapakasal talaga sila, pero meron silang kasunduan agad. Na okay lang kung maghanap ako ng iba kahit kasal tayong dalawa. Nire-redefine. No? Yung marriage na sa Biblia nakasulat. Sa ibang, ano yung mga ginagawa na iba? Nire-remove na nga nila eh. Mabuti bang tayo pakasal at all. Okay na, hiya mo ng ganyan. Okay? Pero hindi yan ang intention ng ating Panginoon. Okay? Sa Deuteronomy, by the way, sa Deuteronomy chapter 17 verses 14 to 20 yun yung sinabi ko dito na na-compromise ni Haring Solomon. Sinabi kasi doon, may binigay na ang Lord pamantayan sa mga magiging hari. Huwag kayo magamas ng maraming mga kabayo, huwag kayo mag-asawa ng maraming mga asawa, pati yung wealth. Lahat ng yan, dinify yan lahat ni Haring Solomon. Okay? So, sabi nga dito sa Proverbs 6:27, Can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? Can one walk on hot coals and his feet not be seared? Okay, sa Pinoy version, ang lalaki daw ba na nagkaroon ng apoy sa kanyang dibdib, no? Sa tingin mo yung damit niya hindi masusunog? O lumakad siya sa nagbabagang daanan, ang paba niya hindi mapapaso? Pag tinignan mo yung context ng Proverbs 6, it's all about adultery. Na yung isang lalaki, nagsiping sa ganito, isang asawa, sumiping sa iba, sa tingin mo, di ka maapektuhan?
Apektuhan. Okay? So, 1 Timothy 4:7-8. But reject profane and old wives' fables and exercise yourself toward godliness. Do not compromise. For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. Okay? Having promise of the life that now is end of what is that which is to come. Okay? So, point number 3. Last na po ito na point. All life, a life or a married life, live apart from God will be meaningless. Pag wala na si God sa sentro ng kasal o sa sentro ng ating buhay, meaningless na po yan lahat. Wala na tayong purpose, wala na tayong saysay. Regardless, nakapagtapos man tayo sa pinakamataas na antas ng edukasyon. Kahit na-fulfill mo na lahat ng bucket list natin. Kahit naasam mo na, nakuha mo na lahat ng greatest pleasure dito sa mundo at yung greatest abundance of wealth, kahit na. Pero nawala ang Diyos, wala rin yan halaga. Pili kayo. Kaya sa'yo, paulit-ulit ang pag-aasawa eh. Paulit-ulit ang boyfriend. Bakit? Ano yung unang ginawa? Kuya Ra, kala ko siya na eh. Kasi mayaman na, guwapo pa. So, kala ko talaga siya na. Binugbog ka. Ayaw ko na. Naganap na lang ako ng mahirap na, pangit pa. Para maiba naman. Alam mo, walang pinagkaiba. Mayaman na gwapo, pangit na mahirap, pag wala si Kristo, impyerno rin ang bagsak. So, hindi batayan. Ang yaman, hindi batayan. Ang bank account, hindi batayan. Ang physical na itsura natin. Ang goal natin, manatili tayo nakakapit sa ating Diyos. No? Huwag kang bibitaw. Okay? Kaya, bandang huli, ano sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 12? After ng lahat ng mga realization niya, sabi niya rito sa Ecclesiastes 12, kung alam natin yung mga aklat na Ecclesiastes, diba simula pa lang yan, meaningless, meaningless, meaningless. Then, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Ngayon, ang tanong, Kuya Rak, paano pag hindi ko na-keep lahat ng commandments? Paano yan? Okay. Tingnan natin yung ayon sa context ng love. No? Ito kasi, tingnan niyo po yung 1 Corinthians. Diba, love is patient, it suffers long. Love is kind, does not envy, love does not parade itself, it is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, it's not provoked, it thinks no evil. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Love bears all things, believe all things, hope all things, endures all things, for love never fails. So, ang tanong, patient ba tayo? Yung nasobrahan ng misis mo yung asukal? O nabawasan ng asukal, sobra pait? Nagagalit na ba tayo kaagad? O lagi yung madalas, ito yung pinagtatalunan eh. Sabi nga nila, pag sinabi ng babae, 5 minutes, huwag ka maniwala. Alis na tayo, 5 minutes, huwag ka maniwala. Yan isa sa pinakamalaking kasinungalingan, mga single na lalaki dito. Dito to yung 5 minutes sa mga babae. Okay. Yung 5 minutes sila, ilang oras yan. In general, pero hindi naman sa kalahatan. Kasi, karamihan sa mga lalaki, di ba? Pag sinabi natin, 2 minutes, nakaligo na yan. Okay? Nakabihis pa. No? Naka-ready na yan. Well, anyway, pag ba ganun, nagagalit na tayo kaagad, sira na yung mood natin. Alam mo, kung pagbabasehan natin ang relationship natin, lahat base dito, siguro, marami na naghiwalay ngayon. Sabi na siya, hindi ka naman patient sa akin. O yan, sabi ni Kuya Rako, hindi ka dapat ganyan.
Kain ka dapat. Wala na. Marami maghihiwalay. Mabuti na lang, mga kapatid, palitan mo lahat ng love na word. Palitan mo lahat ng pangalan ni Jesus. Siya yan eh. Ang kailangan lang natin, manatiling nakakapit sa Kanya. Alam niyo yung love? Diba sa Galatians 5:22, for the fruit of the Spirit is love, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ibig sabihin, yung love, bunga rin pala siya. Hindi siya yung ginagawa mo, I will create love today. Hindi ganun. Makikita mo yung tunay na love kung ito ay bunga ng ating relasyon sa Diyos. At yung bunga, hindi yan pantay-pantay ng laki. Nung nakita ko ngayong kamyas namin puno doon eh. Dati, sabi ko, ang konti naman ng bunga. Pero hindi ko sabi ng tatay ko sa akin, anong konti? Nakita mo wala tang bulaklak? Bunga yan. Kung ano, parang puno ng mangga. Diba? Wala ka pa nakikita ng bunga, pero nakita mo napakaraming mga bulaklak. So ano yung sinasabi ng Lord? I am the vine, you are the branches. Kung ikaw ay mawawala sa vine, okay, mamamatay ka. Pero yung bunga, maliit man yan, pero lagi nakakapit sa ating Panginoong Yesus, lalaki din yan. Pero wag kang bibitaw. Yung marriage, may pag-asa yan. Minsan kasi, tinatanggal natin si God sa equation, parang walang magagawa ang Diyos. Sana wag ganon. Okay? Because love, Jesus bears all things. He endures all things and He never fails. So, last slide. We may have a bad start. Maring hindi maganda yung simula. Maring pangit yung simula. Okay, fine. Pero tandaan nyo ito, we always have the choice to finish it with a good ending. Pangit mo yung naging simula. Okay, punta ka sa bahay mo. Pangit yung relationship mo magulang bilang anak. Pero ngayon, meron kang choice. Meron tayo lahat na choice. Paano natin gusto magtapos? After all, di natin alam hanggang kailan ang buhay natin dito eh. Pero tingnan nyo, love is eternity. Love is eternal. Yung love na pinapakasasahan natin dito, sandali lang yan. Dahil may kamatayan physically. Pero magtutuloy yan eternally. Kung tayo ay nakakapit sa ating Diyos. You still have the choice to finish it with a good ending. But remember, magiging good lang yung ending na yan if we will run the race with our Lord. So do not ever waste the opportunity to come to the Lord. Okay? For His will is to give us life and have it in abundance. Kung lahat tayo yumuko at manalangin. Lord, maraming pong salamat sa inyong salita. It is never to condemn us, Panginoon, to give us convictions, O Lord God. I do not know the details, Lord, ng buhay ng aking mga kapatid and without passing any judgment, O Lord God, we know we are always secured in you. It is your righteousness, Panginoon, that compels us to repent. Lord, dalangin ko po, Panginoon Diyos, na lagi mo kaming punuin. Siyasatin mo yung puso namin, Lord God. Truly, Lord, to love na nanggagaling sa inyo is to be selfless, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. I know whatever, Lord, yung hurts, deep wounds, Panginoon, na maaaring sumugat sa amin ng lubos. Lord, walang sakit or sugat ang hindi mo kayang paghilumin. Dahil sa cross of Calvary, Lord God, tinanggap mo lahat ng pasakit, Panginoon. Tinanggap mo lahat ng kahihiyan na dapat nasa amin. Dahil iniibig mo kami. Kung meron mang dahilan sa amin ngayon para magbigay ng pagpapatawad, kung meron mang dahilan, Panginoon, para kami ay lumapit sa inyo at isuko din namin ang lahat. Kung meron mang dahilan, Panginoon, para pagkatiwalaan ka namin ng lubos, ay dahil ikaw ang unang nagpakita at nagparamdam ng tunay na pag-ibig at pagpapahalaga sa amin. We do not know, Lord, what will happen, Lord God, for every relationship, Panginoon, we are in. But one thing is for sure, Panginoon, we are always secured in your love, Panginoon.
You're always the love who make us whole, Panginoon. Lord, thank you so much that you are the Father of the fatherless and the defender of every widows, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your word. Na ikaw, Panginoon, pa rin ang laging umahawak sa bawat family, Panginoon. Yes, we have frailties, Lord, as human. Magkakamali, Lord. Mabibigo kami, Panginoon. Di namin kaya maging perfect in our performance, Panginoon. But we can be perfect in our position, Lord God, as your son and daughters, Panginoon. Today, Lord God, I do not know paano nagrema ang mga salita mo, O Diyos. But Lord, binibigyan mo kami ng pagkakataon, O Diyos. Maybe to reach out, Lord God, for the person, for the other half, Panginoon, na nakagawa ng kasalanan, Panginoon, or nakasakit sa amin, or para makausa, Lord God, ng pagpapatawad. O Lord, binibigyan mo kami ng panibagong pagkakataon, O Diyos, upang ma-restore, Lord God. We are so sorry, Lord God, if there are moments in our lives, Panginoon, na inisip namin wala kang magagawa, O Diyos. Lord, nakalimutan namin that what is impossible, Lord God, to the sight of man is never impossible in your sight. That you are the answer, Lord God, of everything, Lord God. Lahat ng tanong namin, Ikaw ang katugunan, Panginoon. Ikaw, Lord God, yung nagbibigay sa amin ng godly contentment, Panginoon. Ikaw yung nag-i-inspire sa amin every day, Lord God, to pursue, Panginoon. Ikaw, Panginoon Diyos, yung laging umahawak sa amin kahit wala na kaming makita, Panginoon. You are still our guide, Panginoon. You are our shepherd, Panginoon. Even if we are at loss, Panginoon. Lord, your rod and your staff, they comfort me, Panginoon. They comfort us, Lord God. Dinadala mo ba rin kami pabalik sa iyong kawan? Maraming salamat sa inyo, Ama. Patuloy mong pagyamanin, Panginoon, ng iyong mga salita ang lahat ng mga taong nananampalataya at nakapakinig ng salitang ito, including me, Lord God, na patuloy ma-bless, Lord God, ang bawat biblical marriage, Panginoon, ng family, Panginoon, upang, Lord God, patuloy kaming humayo, Panginoon, na may katagumpayan sa aming mga puso. Maraming salamat, aming Diyos, sa iyo lamang na binibigay lahat ng papurit pa sa salamat sa tanging mong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Amen.